Okay, so dito sa next example natin, kukunin naman natin yung tinatawag natin na user input for to the array. So, eto siya ngayon, yung code natin, and ang problem, write a program that allows the user to input values into a 2 by 3 to the array. After entering all elements, display the array in grid form. So, ito yung magiging output natin. So, for example, sabi niya, mag-enter daw tayo ng 6 numbers. Mapapansin nyo, sabi niya, enter value for row. Ito yung index 0 nyo. Column, ito naman yung index 0 nyo. So, habang nag-add tayo ng value, nag-change yung mga index natin. So, for example, kung 1, mapapansin nyo, 0, 1 na tayo ngayon. So, ito yung rows, ito yung column. So, 2, then 3, yan, mapapansin nyo, ngayon nasa row 1 na tayo. Kung natatandaan nyo pa yung sa previous video kung paano natin din ginwrap yung rows and columns natin. So, 4, 5, and 6. Yan. So, you enter 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, row 1, column 2. So, ganyan yung magiging output natin for this example. Now, ang gagawin natin is ika-copy na natin yung code natin. Then, paste na natin siya sa online compiler. So, ito ngayon yung magiging code natin. So, in this case, meron tayong 2D variable, which is yung score. And then, 2 by 3 column yung gagawin natin. So, dito, magsisi out tayo ng enter 6 numbers. Then, ito yung sa rows natin, no? And then, ito naman yung sa columns natin. Okay. So, dito na part, mapapansin nyo, meron tayong cout. Ang sabi niya, enter value for row I. So, si I natin will be yung rows natin. So, ito yung nakita natin na enter value for row, tapos ang nakalagay sa kanya ay 0. Tapos, row 0 and then column 0. So, ito yung, kung natatandaan nyo pa yung output, ito yung nakita nyo kanina. Now, mapapansin nyo, nasa loob tayo ng for loop. So, ibig sabihin, every time na mag-enter si user ng numbers, papasok siya kay cin. Okay? So, since papasok siya kay cin, yung score natin na merong 2 by 3, nakapasok dito yung rows at saka yung columns. So, anong mangyayari? So, after natin mag-add ng value na ganyan, ang mangyayari, lilitaw ulit ito. So, in this case, ang mangyayari naman dito, instead, ang I natin still 1 na siya kasi tapos na tayo sa 0. And ito naman ay 1. Yung ganun. So, nagpapalit-palit siya or, syempre, kung iikot yan, meron ulit tayong 0 index dito at dito naman ay 1. So, depende yon sa magiging columns and rows natin. So, ganyan, lilitaw yung magiging output natin. So, through cin, makakapag-receive tayo ng input. Tapos, through nested for loop, makakapag-iterate tayo sa mga index natin. Okay? So, dito naman, ang mangyayari dito is nag-cin tayo na you entered. Kasi nga, di ba, mag-enter tayo. So, dito yung ating rows. So, ipiprint natin yung rows natin. Dito naman, ipiprint natin yung columns natin. And mapapansin nyo, dito naka-cout si score inj kasi print all the entered numbers. Yan. So, kung mapapansin nyo doon sa output natin kanina, lumitaw ulit yung mga nilagay natin. Then, naglagay tayo ng end line para hindi magdikit-dikit yung program natin. So, kung i-run natin siya, for example yan, so, ito yung 0, 0 natin. Okay? So, mapapansin nyo, row 0 at saka column 0. So, pag naglagay tayo ng 1, ang mangyayari dito, ito, magpiprint siya ulit. Okay? So, ang mangyayari, since 0 yan, magiging 1 na to. Kasi nga, mag-i-iterate na dito sa for loop natin. Okay? And then, sabihin natin 5, then 6, 9, 7, 2. Yan. So, you entered. So, ito na yan. Then, yung rows and columns natin, which is ito na, yung for loop.
Then na-print yung mga number kasi dito sa cout ing natin. So yan yung example of user input for 2D natin. So kumbaga magiging user input siya using yung cin natin. So yung mapapasok yung rows and columns na numbers dito sa score ing natin. So yan yung example natin for user input for 2D array.